Magandang araw sa inyong lahat mga ka-teach. Ang i-discuss natin ngayon ay tungkol sa mga kailangan nating sukatin sa ating site gaya ng mga hills, bato, punong kahoy o yung mga bato na malalaki na hugis triangle na ang sukat sa bawat sides ay more than 2 meters, meron ding 3 meters, 4 meters, o kaya meron ding mga formation ng mga butas na pa-triangle. Halos kapareho lang yan ng formation ng kahoy na pa-triangle din. At saka yung mga naka-walling na triangle ang hugis o kumbaga malalim na parte ng bato na hugis triangle na malaki na para siyang paliguan. O meron ding mababaw. Pero ang kanyang hugis ay triangle. Kadalasan makakita tayo ng mga paliguan ng hapon na hugis rectangle. Hindi yun ang hinahanap natin. Ang hinahanap natin ay yung triangle. Bali mga ka-teach, ang markers, yung mga sign at markers ay halos magkaiba lang ang mga yan. So bali ang markers, yun yung mga nilagay na palatandaan. Ang mga palatandaan kasi ng nilagay ng hapon ay iba-iba. So bali mag-umpisa tayo dito sa kahoy. So mostly, gaya ng sinasabi ko palagi, ng kahoy ay gaya ng mangga, yan ang palaging nakikita natin sa area. Kung mapapansin nyo, madalas yan tatlo nakatriangle ang kahoy. So ganyan. So bali nakatriangle siya dyan sa area nyo. Hindi nyo alam kung paano hanapin ang item. Kasi sikreto din to. Masikreto ang ganyang mga paraan. May mga makita ka dyan ng mga bato sa gilid-gilid. Yun yung tumutulong para mahanap ang item. Nagbibigay sila ng clue. Although hindi lahat ng paligid dyan may bato nagbibigay ng clue. Minsan pako, pero yung pako wala siyang binigay na gaano kalayo. So yan, makikita mo dyan ng pako. Pero ang tinuro lang niya, yung mga ilan-ilan lang na deposito. Meron at meron niyang mahalagang deposito na ang tinatawag nating big deposit na walang marker na nagtuturo mga ka-treasure hunter. Bali ang big deposit niya dito sa malayo. Mga 20 meters malayo or 10. Ang pinakamalayo as per record nasa mga 70 meters. Ginagamitan na to ng araw na malaki. Ganyan. Pagka malayuan na ang turo, araw nang ginagamit. Pero pagka malapit lang, ginagamit yan pagong tsaka yung paang malaki. Tsaka yung mga palos o isda. Meron pang kasunod. Minsan mga treasure hunters, ang mga makita nyo sa paligid, halimbawa ito yung ito yung area. Ganyan. Lagyan natin ang guhit kasi mano-mano lang to. Diba mga ganyan damo-damo. Mapansin nyo, meron siyang, diba ito malaking lupa to. Meron siyang hills dyan. Ganyan kalit na hills. Ang laki ng hills na to, iba-iba yung hills na yun eh. Ang laki niya, nasa mga 4 meters ang diameter. Mula dito hanggang dito, mga 5. Ganyan, 5 meters or 4 meters. Meron ding 3 meters. Depende sa lugar, ang ilalim ng mga hills na to ay mga mabato. Sinadya din to ng mga Hapon kasi ito rin ang tinatawag na nilang nating pang markers o palatandaan ng Hapon. Ito ang basihan na sinasabi ko sa inyo na calculation o paggamit ng pattern. So ito yung mga hills na yon. Kaya yung mga hills na dyan sa area nyo, huwag nyong sirain kasi
ang hills na yan ay may hawak na hindi bababa sa 5 deposito. Wala sa gitna, nasa gilid lang dito. Kasi ang hapon kung magbaon hindi siya sa gitna. Never na nasa gitna ang pagbaon ng item. I-discuss ko rin yung mga ganyan sa sunod na siguro na pagkakataon. So, doon naman tayo sa kabilang topic. Ito naman ay yung mga bato-bato. Kung sakali naman ang mga bato sa area nyo ay sobrang dami, ba ganyan. Ngayon, magtatanong kayo saan doon ang susukatin. Kung talagang mas sobrang dikit-dikit na ang mga bato sa area nyo, mayroong ganyan maray sobrang dikit-dikit na. Ang susukatin nyo lang dyan na bato, yung mga may palatandaan, may mga butas-butas. Minsan binibigyan natin ng pakahulugan ng butas. Sa totoo lang, huwag nyo lang bigyan ng pakahulugan ng mga butas o yung mga marker dyan na guhit-guhit. Kasi minsan ang kahulugan lang dyan ay ibig sabihin, ang bato na to ay kasama sa kailangan mong pansinin para sa pag-execute ng calculation o pattern. Yung ba, meron din siya dito. Yung ba, may hugis pagong. Yan. Yung iba merong palaka. Minsan ang palaka sa kapagong magkasama. Ganyan, ang palaka. Wait, ito ang palaka. Ganyan. Palaka siya pero hindi mo siya maano na palaka. Ano lang niya. Yung image lang sa kung sa gilid mo siya tignan, kung sa gilid ka tumingin, maninag mo na hugis palaka siya. Meron ding iba hugis sa paa. Yung palagi kong sinasabi, meron at meron niyang hugis paa. Yung mga nagtuturo ng mga big deposit. So bali kung makikita mo yung mga ganitong marker, ito yung isama mo rin sa pagsusukat. So halimbawa sa area nyo merong nasabing tayong pagong. Ganyan. Minsan ang pagong nakatingin yan sa mga bato na may mga marker. So sa mga bato na to na may marker, yung mga ganyan, mga X, minsan may mga Y, minsan may mga hati. Yan yung isasama nyo sa sukat. So sa pagsukat nyo, tignan nyo kung saan ang pinakagitna. Diyan kayo magsimulang magsukat sa mga bato. Sukatin nyo lahat. Pati yung mga bato na hindi siya natatanggal, sobrang tigas din, kahit maliit na hugis na ganyan, yung mga parihaba na klaseng bato. O anumang klaseng hugis. Meron ding hugis letter D. Yung iba kasi pinakahulugan nito na under pagka letter D kasi down daw, pero huwag kayong maniwala sa ganyan, mali yan. Nagsasayang na kayo ng oras. Hindi porket hukayin nyo sa ilalim ng mga bato na to, meron kayong makikita mga marker, ibig sabihin andyan na yung item. Hindi ganyan. Yung mga minsan mahilig maghukay sa ilalim ng pagong, hindi nila tinitignan kung ang pagong ba ay nakalingon. Kung ang nakalingon ang pagong, ibig sabihin walang item dyan sa ilalim niya. Kasi sinasabi ko lang na pagong na may item sa ilalim yung nakalubog diretso ang ulo. Or minsan walang ulo. So ganun lang mga treasure hunter. So ito yung mga paraan para mahanap niyo yung proper na bato na sinasabi kong susukatin nyo kung maramihan ang bato sa paligid. So ito naman sa mga sapa, ito yung waterfalls. Ito yung waterfalls. So bali ang waterfalls may mga bato yan Mga bato yan. Sulit ang bato ng waterfalls. Malakihan talaga ang bato ng waterfalls. Tapos tuloy-tuloy, walang putol ang bato ng waterfalls. So sa ganitong sitwasyon, halimbawa dito, papunta dito mga yan, puro bato yan. Pagka mabato yung area, parang sulit sa lahat. Parang siyang simento lahat. Ang ginagawa nila, meron silang mga palatandaan na nilagay. Instead na bato dyan o anumang klase, kasi dahil hindi nag-exist ang bato dyan, wala silang maring gawa ng palatandaan. Kasi sulit na bato siya. Naglalagay sila ng butas dyan mga ka-treasure hunter. Dito rin. Kung papansinin yung butas na yan, naka-triangle. Hindi man siya perfect na triangle, pero triangle siya. Dalawa lang kasi ang itsura niyan
naka-align o naka-triangle, ganun lang. Minsan meron yung pang-apat. Yung mga sobrang butas, may purpose din yan. Naunawaan ko yung mga ganitong klase mga marker, yung mga butas. Minsan meron ka makita dyan na mga sign na ganyan, mga arrow. Ito yung mga tumutulong kung saan ka mag-umpisang magbasa. Ganyan lang ang makikita nyo, butas. So, kung kayo ay tingin nyo, andito sa gitna ng triangle ang item, kasi naka-triangle siya, mali na kayo dyan. O kung ang butas naman ay naka-square o rectangle, sabihin na nasa gitna. Kasi may mga libro susulat ng ganito, nagtuturo na andyan daw yung item kung saan banda, mga mali-mali. Hindi ganyan ang hapon mo kung maghukay, kung magtago ng mga item, mga ka-treasure hunter. So, ganyan lang siya. So, aside sa mga butas, mga ka-treasure hunter, meron din siyang mga imbus na, naka-protrude na hugis ng bato. Minsan, rectangle, minsan, para siyang muhon. Parang siya, or minsan, ordinaryo lang siyang bato, pero nakaangat siya. Parang, mapapansin mo naman siya eh. Baka nga matalisod ka pa sa mga bato na to. Baga sila yung lumitaw siya na bato. Kasi para itong simento, halos ito, level siya. Tapos may nakalitaw, nakausli. So yun yung isasama nyo sa pagsukat, yung mga nakalitaw na mga bato rin. Yung mga ganito nakalitaw. Mga gito. Mga box na yan, kung makakita kayo ng mga box na simentong maliit, hukayin nyo sa ilalim, mayroong laman yan. So, itong mga nakalitaw na bato, yun yung mga ka-treasure hunter. Importante. Yun yung mga susukatin nyo. Kung andun naman sa wall, yung ganito, may mga bato sa wall, may mga butas-butas sa walling, sama nyo rin sa pagsusukat, yung mga ganyan dito, may mga basta may mga nakausli dito na bato, sama nyo rin sa pagsusukat kasi malaking tulong din yan kung magbabasa ko ng mga ganyan mga sukat, mga ka-treasure hunter. So, sa iba naman tayong sitwasyon, yung naman, yung malaking bato na hugis triangle. So, yung mga bato na hugis triangle, gaya nito, yan. Mga hugis triangle siya ng mga bato. Minsan hindi naman siya perfecto talaga na straight eh. Ito. Yan. Marami na akong nakita nito. Marami ng video. Dito maraming mga sulat-sulat sa taas. May sulat man o wala. Tsaka tignan nyo rin mga ka-treasure hunter. Kahit sa ang area kayo, may mga dot kayong makita dyan na ganito. Naka-triangle siya na dot. Minsan 3, minsan 4. Ang isa nakadikit dito. Ito mahalaga din to mga treasure hunter. Kasi dito malalaman ko kung saan ang small, big, saka giveaways or yung mga mas maliit na item mga treasure hunters. So meron dito mga hugis-hugis, mga sign, sa mga box na hugis. Yan ang bibigay info na sa area kung ano yung mga andyan nakabaon. So sa ganitong itsura, halimbawa ang sukat dito sa side 3 meters, dito 2 meters. Yan dito, halimbawa kung magkapareho, halos tingin ko magkapareho itong mga ganito dito sa side, sa isang side magkapareho. Maring kapareho din dito 3 meters. Iba kasi yan. Yun ang gagawin nyo dyan nito. Ang gagawin nyo nito mga treasure hunters. Mula dito sa isang corner, sukatin nyo hanggang dito sa kabila. Ganun din sa pagsukat ng kahoy o bato na lagi kong sinasabi. Ganyan, sukatin nyo dyan siya. Dito naman uli. Yan, sukatin nyo dyan siya. Yan. Yan, sukat lang siya. Mula sa, sukatin nyo ang layo dyan. Tapos, kumpasan nyo rin. Mula din dito, papunta doon, kumpas din siya. Kung ano ang degree. Mula dito, papunta dito sa kabila, kumpas din. Kasi parang nagsusukat din, pero ito rin ang target mo kung magkumpas ka. Sukat at yan dito, target mo. Magsukat at degree. So, sa ganyang paraan,
malalaman ko kung saan ang deposito sa paligid. Walang deposito yan sa gilid. Bihira lang makita na may deposito sa paligid. Liban na kung meron siyang maraming bato sa paligid din, nakapalibot, maring meron itong laman sa gilid. So balikan ito, kung may mga bato dyan sa gilid mga katiit, sukatin nyo rin galing dito. Kung saan kayo nang galing na nagsukat, dito ka rin kung saan banda yung bato malapit, dito ka magsukat. Kung meron din dito sa bandang taas na bato, pwedeng dito ka rin magsukat kung hindi siya kaya dito. So dito naman, pwedeng dito ka magsukat. Kasi pwede ka na mag-umpisa dito kasi nasukatan mo na ito mula dito sa pinaka kung saan ka nag-umpisa sa lahat ng sukat dito. Halimbawa ganyan. Pwede mo siyang ituloy dito, ganyan. Ganyan lang siya mga ka-treasure hunter. So, ito naman, halimbawa, sapa siya. Meron siyang malaking bato. Halimbawa, mga bato-bato dyan. Malaking bato, malawak siya na bato. Ganyan. Tapos, sa gitna, meron siyang naka-walling na, naka-triangle, ganyan. Mapansin nyo, naka-walling sa triangle. Diyan. Sinadya talaga nilang gawa ng hugis triangle. So, pansinin nyo rin ito mga ka-treasure hunter. Tapos, sa ganitong mga klaseng sign, ganoon din ang gagawin. So, sukat din. Yan, sukat yan, tsaka degree. Sukat, tsaka degree. So, ganoon lang siya. Sukat, tsaka degree. Sukat at degree. So, ganoon. Dito, dito. So, dito sa kabila, wala na. Hindi na kailangan to. Dito lang, sa side. So, kung may bato din sa paligid, sama nyo na. Sukatin yan. Pwedeng galing ka dito, pwedeng dito ka rin galing. So, pwede mo siyang markan dito na A, B, saka C, para doon sa yung sketch. Madali lang maunawaan para magkaintindihan kayo. Halimbawa, sabihin ko sa iyo na mula dito sa B, mag-degree ka, saka sukat ka, andyan yung item. Mula dito sa C, degree, sukat, or A, at least magkaintindihan tayo kung sakaling matapos ko na yung aking paghanap o pag-pattern o pag-execute ng formula sa binigay mong sketch. So, ganun lang siya mga ka-treasure hunter. Ano pang iba? So, ganun na lang siguro. Ganun na siguro. Meron pang isa. Wait ha. Bali, ano rin pala mga ka-treasure hunter, yung sinasabi kong mga sapa na matigas ang bato, meron din siyang mga, yung sinasabing butas, tsaka meron siyang mga marker, X. Lahat na makita ang marker dyan, isama mo na rin talaga yan lahat mga ka-treasure hunter. O baka ano ko na, nasabi ko na kanina, isama nyo yan siya, kasi lahat ng detalye dyan sa area na makita nyo, kailangan kong malaman ang sukat at degree. Kasi mali-out ko yan sa computer, meron na rin akong kopya sa area ninyo kung ano ang detalye o itsura mga ka-treasure hunter. So, yun po ang mga dapat na malaman nyo kung kayo ay mag-sketch or mapping sa inyong area o magsusurvey. Yung survey yun yung pagkuha ng detalye. Ang detalye yun ang sukat at saka degree ng area. Pati yung mga marker kung ano nakalagay, yun yung detalye. Sa ganung paraan, maintindihan natin ang iyong site. So, hindi tayo magka-problema sa paghahanap ng item kasi nalalaman natin, alam natin kung saan nakaharap yung mga marker, kung saan nakaturo. Sa mga marker na ano lang, pagong, paa, araw, isda, palaka, yun ang pinakamahalaga kung saan siya nakaharap. Saka mga paa, ganong mga maliit na paa. Yung mga sinasabi kanina, yung malaking paa. Yung mga malaking mga klaseng marker mga ka-treasure hunter, yung mga mahalaga ding marker sa area. So, wala na sigurong kasi nasabi ko na yung bato rin, yung kahoy, yung hills, yung butas, yung malaking bato na triangle, o yung mga tawag doon, yung mga walling na naka-triangle na parang, pero hindi siya malalim, para lang siyang paliguan kasi
Ang tubig kasi parang nakaano rin siya, napasok sa loob yung mga tubig. Hindi makalabas kasi malalim konti to. Nasa mga ano lang 6 inches ang lalim. So kaya ang tubig dyan naka-stay lang siya. Tubig sa loob. So napupuno siya ng tubig. Bali ito rin mga katiits. Kung sa inyong area hindi siya mabato, merong mga baga nilagay din ng mga Hapon dyan na maliit na bato. Yung laki ng bato na yon, mga parang balde rin ang laki. Pero ang ginawa nila, konti lang yung nakikita sa taas. Kita, may natabunan ang halos malaking parte ng bato. Yung nakikita lang yung mga maliit. Pero mapapansin mo sa bato na yan mga ka-treasure hunter, meron siyang maliit na pyramid din. Makita mo dyan, maliit lang sa ulo ng tao. Ang laki ng mga bato na to na makikita sa taas. Pero ito yung halimbawa, ito lang yung itong malaking bahagi nasa ilalim. So ito yung mga maliit na bahagi nasa taas yun yung makikita nyo. Minsan ganyan ang itsura ng site. Magkalapit lang, nasa mga 4 to 6 meters ang layo, 7. Ganun mga ka-treasure hunter, ang ano niyan, ang bato niyan nasa mga 5, 6, ganyan. Kunti lang yung bato, pero alam niyo yung ganito, malaki ang ano niyan, maraming deposito niyan sa paligid, tsaka malalim din yan. So ganitong nangyayari minsan mga treasure hunter kung hindi mabato ang area. Kaya yung mga bato-bato niyo dyan sa area niyo na yan, tignan nyo kasi meron siyang mga marker din na butas-butas. Ganyan, mga butas na ganitong malaki na parang burger. Kalahati sa burger pero ang hitsura niya na pagka-lalim, para siyang lalim ng burger pagka tinaob mo yung burger. Ganun siyang hitsura niya mga treasure hunter. Ganun ang ibig sabihin ng deposit. So yung mga ganitong klaseng marker, pansinin nyo rin yan kasi baka andyan lang yan sa inyong bahay, malapit sa bahay lang. So, malay nyo, andyan lang yung mga ginto nasa paligid. So, yun lang mga katiis. Maraming salamat.